What's up po sa inyong lahat mga kaparing. Bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. At ngayon po, base nga po sa mga investigasyon na ginawa, naaalala nyo po no, yung 57-year-old na PWD na kung saan ay kinausap nga siya para interviewin kapalit po ng bigas para po siraan si Mayor Vico. So kung kayo po ay pamilyar no, sa mga in-upload po natin dito, kung pamilyar po kayo sa mga troll, sa mga naninira po kay Mayor Vico, yung nag-i-interview po ng mga tao tapos papalabasin nila na si Mayor Vico daw po ay walang kwenta, walang nagawa. So yun po yung ginagawa nila, no. May mga ini-interview po sila ng mga tao at karamihan doon is mga matatanda. At pinapalabas doon na si Mayor Vico ay walang nagawa, walang kwenta, tapos hindi na nila iboboto kasi nga po, wala nga pong nagawa sa loob ng 6 na taon. So yun po yun ang makikita natin sa mga video. Ito, panoorin po natin yung ilan po sa mga interview. May kopya pa ako nito eh. Mami, tanong ko lang, anong barangay po tayo? Sagad. Sagad. Mami, ano po masasabi niyo sa kasalukuyang pamumuno ni Mayor Vico? Ang masasabi nga namin, okay naman siya. Kaya lang may kakulangan din ang kanyang paglingap sa tao. Yun. Okay naman siya. Sapat po ba yung nakukuha niyong tulong? Eh kasi ako, dati, kasama ko dun sa, sa ayuda na 500 buwan-buwan. Tinanggal ako, kumudaw ako, merong SS. Magkano? So yan mga kaparing na napanood nyo. At yun nga po, ang PWD, gusto rin po interviewin kapalit po ng bigas para siraan si Mayor Vico. Okay, so may mga sasabihin po sila. Sabi po, based po dun sa PWD, tuturuan daw po siya ng script na mga sasabihin para siraan si Mayor Vico kapalit po ng bigas. So ibig sabihin, meron po talagang mastermind ang nasa likod ng paninirang ito. Hindi ko alam kung saan nila ginagawa yung video, kung saan yung lugar kasi nga po naka-blur di ba? Malabo. So hindi natin ma-identify kung saang lugar ba to. Kung saang lugar po ito sa Pasig, ginagawa nila yung interview para siraan si Mayor Vico. Ngayon, eto na, bagong balita po. Actually, mga kahapon pa ito lumabas noong isang araw pa. So, ngayon lang natin na content. Sabi nga po dito sa balitang inilabas ng philstar.com, yung 57-year-old daw po na babaeng PWD o meron pong psychological disability ay napag-alaman na in-interview po o ginawa po yung pag-i-interview sa loob po ng isang construction firm na pagmamay-ari po ni Sara Diskaya. So, ginawa po ito sa St. Gerald Construction. So, alam nyo naman po kung sino may-ari ng St. Gerald. Walang iba kung hindi po ang kalaban ni Mayor Vico sa pagka-mayor, si Sara Diskaya. At aware naman po tayo na napakaraming ads po ang lumalabas sa Facebook tungkol po dito kay Sara Diskaya. So, ang dami po talagang ads. So, I mean, kung totoo man po to, ni Sara Diskaya ang nasa likod ng paninira kay Mayor Vico, ano pang purpose nun? Bakit pa? Ang dami na po mga ads na lumalabas sa Facebook. Yung mga ads na yun, nakakaakit po talaga. Diba? Kung ikaw ay isang mamamayan ng Pasig, pag napanood mo yung mga ads nila, maaakit ka talaga. Parang mapapaisip ka na, ay sige, boto natin to. Pero wag ko tayo magpauto. Marami na pong gumagawa niya ng mga politiko dati, pero anong nangyari? Wala pong nangyari. Doon na po tayo sa may napatunayan kay Mayor Vico. So ito po, buksan natin yung article. So sabi po dito sa article, so ibig sabihin, yung mga na-interview po ng mga nakaraan, na mga senior kung saan ay sinasabi nga po nila na walang kwenta raw po si Mayor Vico at hindi na raw nila ito iboboto, pero hindi po natin ma-identify yung mga muka kasi nga po naka-blur. Okay, hindi natin malaman yung mga itsura nila, kung totoo nga ba yun, kung legit nga ba yun, kasi nga po nakatakip, naka-blur yung mga muka, so malabong ma-identify. So, sabi po ng DSWD based po sa kanilang findings, no. Ginawa nga po yung interview sa loob po ng compound ng St. Gerald Construction. At ito po ay pagmamay-ari ni Sara Diskaya. At ito po, mga kaparing, ang nakakalungkot dito. Ewan ko lang po kung maniniwala kayo dito. Diskaya's husband previously said they were provoked to run after Soto revealed that the company is under investigation for alleged fraud, misrepresentation, contract anomalies, and the use of substandard materials. So ito pong nakakalungkot dito mga kaparing. Kung mababasa nyo po dito, ayan, kung mababasa nyo po yan, na-provoke sila na tumakbo is para i-challenge si Mayor Vico dahil nga daw po sa ginawa ni Mayor Vico, no, na pag-reveal o yung
inilabas ni Mayor Vico kung ano nga ba yung baho nila. So sabi nila allege lang daw, pero ito po ang isa sa mga totoo. Wala po silang mga permit sa ilan po nilang construction. 'Di ba? Kung napanood niyo po yung video natin, meron po silang isang building no na may 6 na palapag pero 5 lang po ata yung may permit. Tapos meron pa silang isang construction sa kabila na wala din pong permit pero ginagawa na. At ayon din po sa report na inilabas dati ng Philstar.com, napilitan na tumakbo ang team na ito para kalabanan si Mayor Vico, para i-challenge dahil nga daw po sa pangungulit ni Mayor Vico, dahil daw po sa pangaharas ni Mayor Vico, which is anong masama doon? Ginagawa lang po ni Mayor Vico yung kanyang trabaho, 'di ba? Wala kang permit, malaking construction company kayo, wala kayong permit, then dapat lang kayong punain, dapat lang kayong harasin ni Mayor Vico. Tama lang po yun, 'di ba? Pero hindi. Parang sumama pa yung loob nila sa ginawa ni Mayor Vico. At eto pa, so malinaw po dito mga kaparing na kaya siguro sila tumakbo is dahil nga po sa mga ginagawa ni Mayor Vico sa kanila na pangaharas. Dahil sa mga kalokohan na ginagawa nila na wala silang mga permit. Kaya ito, mga kapwa ko Pasigueño, maging matalino po tayo sa pagboto, wag po tayo magpapauto. Nakikita po natin ngayon, napakarami po nilang mga advertisement na nilalabas sa Facebook, sa social media na nakakaakit. Ewan ko, hindi lang po 1, 2, 3, kundi ang dami ko na pong napanood ng mga ads nila na talagang pag napanood mo, kung isa kang uto-utong tao, mabilis kang mauto, maniwala, iboboto mo sila. Pero wag po tayong magpapalin lang, mga kapwa po nating Pasigueño. Nasubukan na po natin si Mayor Vico, nakita na po natin yung pagbabago sa Pasig kay Mayor Vico. Wag na po tayong humanap pa ng iba na wala pang napatunayan at meron pang issue sa permit at meron pang galing na po mismo sa kanila na kaya sila tumakbo para i-challenge si Mayor Vico dahil nga po sa ginagawa sa kanila, which is tama lang naman kasi meron silang nilabag na batas at dapat po nila yung pagbayaran. Dapat po silang managot dahil lumabag po sila sa batas. So ito, at malinaw po dito based nga po sa investigasyon na ginawa ng DSWD, lumalabas lamang po na yung mga ini-interview ng mga naka-blur yung mukha na puro paninira kay Mayor Vico ay ginawa po sa loob ng compound ng St. Gerard Construction na pagmamayari po nila. So malinaw po dito na lahat ng mga paninira kay Mayor Vico ay merong mastermind, merong nasa likod. Okay, isipin na lang po natin, wala silang alam sa mga ganto. Pero bakit gagawin ang interview ng paninira kay Mayor Vico sa loob ng compound ng St. Gerard Construction na pagmamayari nyo? So malinaw po dito, isipin talaga ng mga tao na kayo po ang nasa likod ng mga paninira kay Mayor Vico. Ang dami po nating nakitang mga Facebook page na puro paninira po kay Mayor Vico. Yung The Journal of Pasig, Pasig Laban, ang dami po mga Facebook page na nagpapakalat ng mga paninira kay Mayor Vico at meron pang mga troll. Kaya mag-iingat po tayo mga Pasigueño. Huwag po tayo magpapauto sa mga naninira kay Mayor Vico. Wag po tayo magpapauto. Kasi tayo po ang kawawa pag pinakawalan pa natin ng isang Mayor Vico. Kasi hindi po tayo nakakasigurado kung tutuparin nila yung mga pinangako nila sa mga advertisement nila kapag sila po ang nanalo. Hindi po tayo nakakasiguro doon. Doon na po tayo sa may napatunayan na, sa may nagawa na. So yun lamang po mga kaparing. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Yun lang. Pamumuno ni Mayor Vico. Yung kanal po namin, di magawa-gawa, matagal na. Ilang term na siya, 6 na term na siya. Wala pa rin pong nagagawa yung kanal sa lugar namin. Dapat po ba yung nakukuha niyong tulong? Ang sapat naman po, ang gusto po namin yung kanal magawa. Oo. Kasi ilang term na siya eh. Matapos na yung term niya, wala pa siya nagagawang project sa lugar namin. Ano pa po sa tingin niyo ang mga kulang? Sa amin po, yung mga proyekto, ang gusto namin kasi proyekto eh. Yung nagagawa talaga yung namin eh. Yung kulang talaga sa lugar namin. Masaya pa po kayo sa pamumuno ni Mayor? Ay, hindi na po. Marami na rin pong ayaw sa kanya. Okay. Oo. Iboboto niyo po ba siya sa darating na eleksyon? Ay, hindi na po. Kay Sara na po kami. Lahat ng pamilya namin kasi nakita na yung niya eh. Ask ko lang po, bigyan na po ba kayo na hindi natulungan na nakulang din sa serbisyo ni Mayor Vico? Wala naman po.
May mga narinig Yung mga ano lang po, yung mga taga sa amin kasi ang request nila yung kanal na magawa na po yun. So, bakit po kayo pumila dito sa St. Gerard? Hindi nyo po ba ito nakukuha sa pamahalaan ng Pasig? Hindi naman po. Hindi po kasi kay Sara lang nagbibigay ng bigas. Kay Sara. Kahit wala kang ano, bibigyan ka pa ng ID nila. Kay Sara, hindi ka na mag-ano. Papa-ID ka lang, makakabigay ka na ng konting tulong. Sa, ano pong barangay natin? Barangay Sagad. Tay, ano masasabi mo sa kasalukuyang pamumuno ni Mayor Vico? Medyo hindi ako komportable. Kasi kami mga senior, medyo nagiging alanganin. Hindi naman siya sabing pinabayaan niya, pero na alanganin ng ano yun sa amin. Sapat po ba yung nakukuha niyong tulong? Ano pa po sa tingin niyo tayong kulang? Siyempre, tayo, mahirap tayo. Wala rin akong trabaho. Ay, kailangan namin ng financial kung siya kailangan. Saya pa ba kayo sa pamumuno ni Mayor Vico? Hindi na siguro eh. Iboboto niyo. May mga ganun na ba kayo tayo na hindi natulungan na nagkulang din sa servisyo ni Mayor Vico? Halos, iba ang karamihan. Siguro mga senior siguro. May mga naririnig Kasi walang mga trabaho yan eh. Kailangan talaga supportan nila.